Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa tinatawag nating positive fear. Ano yung positive fear? Yung banal na takot. Pag sinabing banal na takot, ito po ay pinapatungkol po natin kay Lord. No. Sabi po rito sa Awit 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. So, sinasabi rito, kapag patuloy tayong namuhay na may banal na takot sa Lord, mararanasan natin yung maraming bagay. No? Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Lord, sa gabing ito, nagpupurit nagpapasalamat po kami dahil sa buong araw na ito, iningatan, ginabayan, sinamahan niyo po kami sa lahat ng mga bagay. Salamat dahil sa gabing ito, naririto kami sa iyong harapan. Aalalahanin namin dito, tutunghayan namin kung paano ba, ano bang mangyayari kapag kami ay totoong nagkaroon ng banal na takot sa iyo. At salamat Panginoon dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan, kaya nararapat lang na magkaroon kami ng banal na takot sa bawat salita na nanggagaling sa iyong mga bibig. Kaya hayaan niyo po Panginoon na sa gabing ito makita namin kung ano ang gusto mong gawin namin at ano ang mapapala namin kung kami ay magkakaroon ng banal na takot sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa gabing ito, sabi nga rito, kapag patuloy tayong namuhay, patuloy no? Namuhay na may banal na takot sa Lord, mararanasan natin ang mga magagandang bagay. Unang-una na makikita natin sa Panginoon, letter A, yung kanyang dakilang kahabagan. Sabi po rito sa Awit 103, verse 13 at 14, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating hahantungan. So kung titingnan po natin dito, base sa binasa po natin, alam ng Lord, pag sinabi pong alabok, ano po ba nasa isip ninyo? Tama. Pag sinabing alabok, marumi. Di ba? Marumi po siya. Subukan nyo humawak kayo ng lupa. Kakain ka ba ng kanin o pagkain kapag humawak ka sa lupa o sa alabok? Hindi. Maghuhugas ka. Dahil alam mong marumi. Doon daw tayo itinulad. No, doon tayo tinulad. Pero para maranasan natin, yung pagkakaroon po ng kahabagan na galing sa ating Panginoon, ang susi, magkaroon tayo ng banal na takot. Kasi, ang banal na takot ang nagdadala sa atin para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kaya sabi rito sa Lucas 150, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling lahi may takot sa kanya. So, ang kahabagan ng Lord ay nararanasan nung mga totoong may banal na takot sa kanya. So pag nalaman ng Lord na nahihirapan ka, hindi mo kayang gawin ang isang bagay, si Lord ang gagawa ng paraan kung paano tayo magtagumpay. Bakit? Kasi naaawa siya, nahahabag siya, na hindi natin kakayanin ang isang bagay para makapamuhay tayo ng may kabanalan. Bakit? Alam ng Lord na tayo nang galing sa alabok, na tayo ay makasalanan, na tayo ay hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Kaya palagi, yung kanyang divine intervention ibibigay sa atin. Yung kanyang kahabagan, which, sabi nga, yung kanyang kahabagan ay napakadakila. Bakit napakadakila? Even na tayo'y makasalanan, gumawa ng paraan ng Diyos para tayo ay makabangon, makaahon. Bakit? Dahil sa kanya. Dahil siya ay punong-puno ng kahabagan. Pangalawa, bakit kailangan gawin ng Lord ito? Bakit niya tayong tutulungan, kahabagan? Bakit? Kasi, letter B, yung kanyang dakilang pag-ibig. Dahil sa dakilang pag-ibig. Awit 103, verse 17. Ngunit, ang pag-ibig na Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So kapag may banal na takot tayo, na ginagawa natin ito out of love dahil sa ating Diyos, ang matuwid nating gawa raw ay susuklian ng Diyos. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So mararanasan natin yung kanyang unli na
pagmamahal at pag-ibig. Ang susi, banal na takot. At ito yung paborito natin. Ito yung siguradong paboritong verse ng lahat ng tao na may takot kay Lord, nagmamahal kay Lord. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, ang ating Panginoon dahil tinanggap natin ang ating Panginoon dahil may banal na takot tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, yung Kanyang dakilang pag-ibig walang hanggan. Kaya nga sinasabi, everlasting love, hanggang kabilang buhay, mararanasan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo na makikita natin, ito yung gustong-gusto ng lahat, magandang buhay. Kapag tayo raw po ay may banal na takot kay Lord, yung magandang klase ng buhay mararanasan natin. Unang Samuel 12:14. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang mga kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Tingnan niyo po pag sinabing namumuhay kayo may takot kay Lord, dapat siya lang ang paglilingkuran. Doon makikita na talagang tayo yung banal na takot kay Lord. Ano yun? Naglilingkod ka sa Kanya lang. Wala kang ibang Diyos sa paglilingkuran. Wala kang ibang sasambahin. Palaging si Lord number one. Ano pa? At susundin ang Kanyang kalooban. Maraming mga bagay, even ang ating Panginoon, nung nasa nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, ano sinabi niya? Ama, kung maaari lang, may mararanasan diyang hirap Ama, kung maaari lang, alisin po ninyo itong paghihirap na ito. Pero ito yung kasunod, sinabi ng ating Panginoon. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Maraming mga bagay na parang ang hirap gawin. Pero kung totally magsusurrender tayo kay Lord, magkakaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, hindi po pwede na hindi tayo tulungan at samahan ng ating Panginoon. No? Sabi pa, kung hindi raw tayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong mga hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Totoo naman, practical speaking. Kapag sumunod ka kay Lord na sinabi, ingatan mo ang inyong physical na katawan, hindi ka nagyoyosi, hindi ka uminom ng alak, wala kang sakit na hindi ang tawag ko nga po dyan, pag nagyoyosi ka, nag-iinom ka, nang walang kapaparakan, ang tawag ko nga po dyan, bumibili ka ng sakit. Kahit saan kayo pumuntang ospital, kadalasan masasabi ko siguro 95%, ang isang cause ng sakit, dahil sa sigarilyo, dahil sa sobrang pag-inom ng alak, dahil sa pagpupuyat, dahil sa drugs. So, ibig sabihin, kung alam mo, sinasabi ng salita ng Diyos na dapat ingatan natin ang ating physical na katawan dahil ito ang templo ng Espiritu Santo at natatakot ka na masira ito, hindi mo gagawin yung mga bagay na makasakasira sa iyong katawan. So, ano ibig sabihin? Dahil may banal na takot ka sa Kanya, ginawa mo yung Kanyang mga gusto, magkakaroon ka ng malakas na pangangatawan. So, pag maging maayos ang iyong katawan, maayos sa pamumuhay yan. Sorry po, sasabihin ko, masakit po ito. No? Kapag tayo matatanda, tatay, nanay, kapag tayo ay nagkasakit, nagtatrabaho na yung mga anak natin, at tayo ay may sakit, nasa ospital tayo, nagkikimo tayo o mga bagay na ganyan, at ang naging dahilan ay dahil sa ating bisyo o anumang bagay na pinasok natin sa katawan natin na hindi natin dapat ipasok kung tutusin. Nagkasakit ka, yung pera na dapat iipunin ng anak mo para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang mga anak, gagamitin pa para sa'yo. Excuse me the word na gagamitin ko ang tawag po dyan, perwisyo. Perwisyo ka. Perwisyo tayo. Kapag imbes na yung mga anak natin nag-iipon para sa kanilang mga anak, para sa pag-aaral ng anak, para sa magandang kinabukasan. Tapos gagastusin pa sa atin. Bakit? Hindi tayo nagkaroon ng banal na takot kay Lord. Hindi natin inalagaan ang ating katawan.
pinabayaan natin ang ating katawan, to which dapat inaalagaan natin para hindi tayo, excuse sa word again, maging perwisyo sa ating pamilya. Yun po yung katotohanan. Yun po yung masakit na katotohanan. Bakit nangyari to? Walang banal na takot kay Lord. Kasi kung may banal na takot tayo kay Lord, hindi natin sisirain itong physical na katawan natin na templo ng Espiritu Santo. At kaya pala sinabi rito, Awit 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na nais ay sumunod sa kanyang utos. So, kapag tayo pala ay may banal na takot kay Lord, ang palagi nating gusto ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong sabi? Verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ito maganda. Lahat ng pinaghirapan mo, trabaho mo, ginawa mo, nagpagod ka, anong sabi rito? Kakainin natin yung pinaghirapan natin. Aba, mahirap po ito Kung nagtanim ka, nag-alaga ka, tapos ibang kumain, masakit po yun. Pero ito, pag tayo raw, ay may banal na takot kay Lord, at na maalab, mainit ang pagsunod natin sa Panginoon, kakainin daw natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. So, magiging maligaya. Hindi ko po sinasabi na mayaman ka o kung maano man bagay, kasi ang kayamanan po wala kang sakit. Isang kayamanan po yan, kagaya ng sinabi ko. Hindi ka bibili ng gamot. Hindi ka magpapa-ospital. O yung pera na pinaghihirapan ninyo, pinagtatrabahuan ninyo, gagamitin mo sa maraming bagay. Sa pag-aaral ng anak mo. Ano pa? Sa baon ng anak mo. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan mangutang. Bakit? Kasi sapat-sapat yung mga bagay na tatamasahin natin. Hindi ba maligaya yon? Hindi ba kasaganahan ng tawag doon? Ewan ko sa inyo, kung ang merong malakas sa katawan at nag-i-enjoy kayo ng pamilya mo, kumakain kayo ng sufficient at marami kang mga kaibigan na nagmamahal sa'yo, ewan ko lang, kung ang tawag ba dyan ay hindi maligaya at maunlad na pamumuhay. Pero para sa akin po, ito po ay isang kaligayahan at maunlad na buhay kapag yung mga bagay na pinaghirapan natin na i-enjoy natin sa buhay. Napakasarap po niyan. No? Kaya nga sinasabi nila masarap daw kumain ng isang pagkain na nanggaling sa dugo at pawis o pinaghirapan mo. Verse 3, sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na babunga at ang bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ibig sabihin pati yung hindi lang tayo na nagkaroon ng banal na takot sa kanya ang makakaranas ng mga pagpapala ng Lord, pati yung ating mga mahal sa buhay, asawa at mga anak. Ang tawag ko nga dyan damay-damay na. Damay-damay sa blessing. Damay-damay sa kagandahang loob. At for sure, pati anak natin mag-i-enjoy. May enjoy ng mga anak natin yung long life natin. May enjoy ng mga anak natin na, ang sarap pong maglakad na hindi ka karga-karga ng anak mo. Ang sarap na naghahabulan kayo, nagtatakbuhan kayo, nandun kayo sa park, naglalaro kayo, nagbabasketball kayo ng anak mo, nagbabalibol kayo ng anak mo, lumalangoy kayo, namamasyal kayo. Ang sarap pong tignan nun. Again, hindi po sinabi na maraming pera. Kundi sinabi, maraming pagpapala, kalakasan ng katawan, at nag-e-enjoy sa pamilya. Napakasarap po niyan. Maraming mga tao, ang daming kayamanan, pero hindi nag-e-enjoy. Bakit? May sakit. Again, hindi ko sinasabi pag may sakit, masama Hindi po yun. Ang sinasabi ko, imbis na dapat nag-e-enjoy ka, kasama yung pamilya mo, nandun ka sa ospital. May sakit ka. Ano naging cause? Wala kang banal na takot. Dahil inabuso natin yung katawan na dapat templo to ng ating Panginoon, ng kanyang Espiritu Santo, hindi makapasok dahil sa ginawa natin na kamalian. Verse 4, ang sino man kung siya ay buong pusong susundin, buhay niya iunad at laging pagpapalain. Again, ang sinasabi po na may banal na takot kay Lord, buong puso sinusunod yung kanyang kautusan. Buong puso na nagpapasakop sa ating Panginoon. No? Kaya nga, kung titingnan po natin, ang pagkakaroon po ng banal na takot kay Lord ay hindi po kalugihan. Kasi minsan minasabi ako, bro,
Ba't tayo mo sumama sa amin? Alam mo, lalabas, lalo na mga lalaki. Alam mo na, paminsan-minsan kailangan. Lalo na, biyernes ngayon, walang trabaho bukas. Anong kadamihan sinasabi? Enjoy naman natin yung buhay na yan. No? Gawin natin itong mga bagay na ito. Pero hindi eh. Ang sabi, pag nagkaroon daw po tayo ng banal na takot, maraming mga bagay. Yung banal na takot kay Lord, susundin natin kung ano yung utos niya. Napakasimple. Utos ba ng Diyos na mahalin natin yung pamilya natin? So kung utos ng Diyos yan, sila ang priority natin sa buhay. Utos ba ng Diyos? No. Utos ba ng Diyos na ingatan yung katawan natin? So kung utos ng Diyos yan, hindi ka papasok sa mga sitwasyon na ikasisira ng iyong katawan. Kayo po mag-isip. Kayo po mag-isip. Hindi po ako, ang banal na salita ang nagsasabi, ang banal na kasulatan ang nagsasabi, na kapag sinira natin itong physical na katawan natin, mananagot tayo kay Lord. At ang isang paraan ng pagsira, yung hindi mo ginagawa yung makakabuti sa iyong katawan. At yung hindi mo natin pagkakaroon ng banal na takot sa Kanya. Kasi kapag may banal na takot tayo sa Kanya, hindi natin sisirain itong physical na katawan natin na ito na sinisidya ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, ito isang pagkakataon para magkaroon po tayo ng realization. Ito pong ating pag-aaral ay hindi para takutin ang bawat isa na nakikinig. Ito ay isang paraan pagpapakita na gusto ng Lord na ayusin natin ang ating buhay. Gusto ng Lord ma-enjoy tayo ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating mga mahal sa buhay. Gusto ng Lord ma-enjoy natin ang ibig sabihin ng long life. Gusto ng Lord ma-enjoy natin yung tinasabi niya na pagpapalain. Pero ang pagpapala ng Diyos, palagi may kaakibat ito na meron tayong gagawin. Ang ating Panginoon, namatay doon sa krus dahil sa banal na pagmamahal, pag-ibig sa atin. Kahit kailan hindi tayo pinagkaitan ng Diyos, lahat ng kailangan natin binigay sa atin. Lahat ng mga bagay na makakapag-enjoy sa atin, binigay ng Lord. Kaya lang ang tanong, si Lord kaya nag-e-enjoy sa atin? Si Lord kaya natutuwa sa ginagawa natin? Iniisip natin? Laman ng puso natin ba palagi si Lord? Pag sinabing laman mo ng banal na, laman ng puso natin ng ating Panginoon, ang tawag po dyan, may banal na takot tayo sa Kanya. Totoo po yan. Nakakatakot po ang pwedeng sapitin natin kung hindi po tayo magkakaroon ng banal na takot kay Lord. Pero salamat, sa pamamagitan po ng pag-aaral natin sa gabing ito, nakita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako sa ating pananalangin, hihilingin natin sa Panginoon na talagang ma-develop, na magkaroon po tayo ng banal na takot, kasi yung banal na takot lamang po ang magiging daan para makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Sa pagkakataong ito, nag-aantay po ang ating Panginoong Hesus. Kasi ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Kung meron man tayong takot sa ating Diyos, gawin natin ito dahil nire-respeto, ginagalang natin siya. Kaya sa mga oras ito, hilingin ko na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin kung gusto mo na talagang magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Dahil ang pagkakaroon ng banal na takot kay Lord, ito lamang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng maganda at maayos na buhay. Ako'y manguna sa panalangin, gawin mo ito na nung gagaling sa iyong puso. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng encouragement para makapamuhay na may banal na takot sa iyo. Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Sige, sa mga oras ito, hilingin natin sa Panginoon, ipaalala sa atin yung ating mga pagkakamali. Idulog natin sa Kanya.
Yung pag-amin po ng ating pagkakamali, pagpapakita po ito nang may banal na takot tayo sa ating Panginoon. Opo, Panginoon, patawad po. Kung kami may naging pabaya sa aming katawan, physical, inabuso namin, hindi namin binigyan ng importansya, patawad po, Panginoon. Patawad po. Lord, tinatanggap mo kita at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Lord, ikaw po nakakaalam na kababatid ng aking isipan at ng aking puso. Pakilinisan niyo po ako, Panginoon. Salamat po sa inyong dugo, sa inyong banal na dugo, na siya naglilinis sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po ng marami nun. Kapatid, sa mga oras ito, kagaya ng ating pinag-aralan, gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kasaganahan. At ang isang kasaganahan ay pagkakaroon ng malakas at malusog na pangangatawan. Sa mga oras ito, mayroon ka physical na karamdaman, sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Hiningin mo sa Kanya ang kagalingan. Nakikinig siya. Kung ito man ay naging dahilan ng ating kapabayaan, ihingi natin ang tawad kay Lord. Hindi gusto ng Lord na tayo ay laging nasa banig ng karamdaman. Ang gusto ng Lord, palakasin tayo dahil gagamitin niya tayong instrumento sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang pagmamahal at sa kagalingan na ipagkakaloob niya sa atin. Yes. Sige, hilingin mo. Sabihin mo sa Kanya. Nakikinig si Lord. Isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman ay ang ating pagkakaroon ng stress, kasama dyan yung pagkagalit natin, pagkainis natin. Maaring sa asawa natin, sa anak natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng tahanan. Palayain tayo ng Lord. Sige, hingin mo kay Lord na palayain ka, alisin yung anumang galit. Dahil ayaw ng Lord na meron tayong kagalit o meron tayong taong kinapupuotan. Palayain tayo ng Lord. In Jesus' name. Matuto tayong magpatawad. Matuto rin tayong humingi ng tawad. Spiritually, marami mga bagay na alipin tayo, hindi tayo makalaya. Sige, sabihin mo kay Lord, gusto mo makalaya sa lahat ng klase ng bisyo, palayain ka. Yung gawa ng kalaban, yung sa pamilya ninyo, sinisira niya, in Jesus' name, makalaya. Lahat ng klase ng mga bagay na nagiging hadlang para hindi ka magamit, para hindi tayo magamit ng Lord, makalaya tayo. In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, ang design ng Lord, tayo pagpalain, abundantly, dahil gagamitin tayong showcase ng ating Diyos at sasabihin natin kapag merong nangyari ng mga pagpapala sa ipagmamalaki natin ang ating Diyos. At sasabihin natin, ito ay dahil lamang sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang pag-ibig, dahil sa Kanyang pagmamahal. Yes. Yes. Lord, salamat po sa aking mga kapatid na nanonood sa mga oras ito. Pagpalain mo po sila sa kanilang kaarawan, sa anniversary. Tunay na kaya umabot ang bawat isa. Sa ganitong panahon ng kaarawan, sa ganitong panahon ng pagsasama nila mag-asawa, ito ay dahil ikaw nasa gitna. Nasa gitna, nasa sentro. Kaya patuloy may taas, may bigyan ng kapurihan ang dakilang pangalan. Kaya na rin, tataas din po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Kitang-kita niyo po, ang daming mga bagay na hindi namin maintindihan, maunawaan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunukulan sa local man, national, para sa kapahayagan ng iyong salita at tunay na patuloy maitaas ang iyong pangalan sa bansang Pilipinas.
Pagpalain niyo po ang mga sundalo, mga kapulisan na siyang ginagamit pong instrumento para sa peace and order ng aming bansa at kalayaan ng aming bansa. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang mga guro na siyang ginagamit po ninyo para ang bawat isa ma-educate patungkol sa sinasabi po ng kaayusan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat mga church leader na siyang ginagamit po ninyo para masaayos at magkaroon po ng tinatawag na totoong counseling na nanggagaling po sa inyong mga salita. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi ng sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. At sa gabi ito, Panginoon, inaangkin namin na magaganap, mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi na kung kayo po ay may mga katanungan patungkol dito sa ginawa nating pag-aaral, huwag po kayo mag-atubili. Yan, mag-a-appear po dyan. Yung aming mga messenger, pwede po kayo mag-PM sa amin. Sabihin po ninyo inyong mga katanungan. At kung kayo naman po, pakiusap naman po namin sa inyo. Kung kayo naman po ay may mga natanggap na biyaya o pagtugon mula sa ating Panginoon sa inyong mga prayer request, please, i-inform nyo rin po kami. Sabihin nyo rin po sa amin. Dahil ito po isang kalakasan sa amin na marinig namin ng Diyos sa pinaglilingkuran natin ay talagang gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Muli, salamat po sa inyong pakikinig. At sa gabing ito, patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Patuloy tayo na magkaroon ng banal na takot sa Panginoon dahil ito lamang ang tanging paraan para ma-enjoy natin ang pananatili natin sa mundong ito at ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.